Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 57. Why Believe in Yourself. It was a rainy afternoon and I was with my friends. We're just doing the usual, nagkukwentuhan, kumakain. And then one of my friends saw this notebook. It's a pink one with the words, "Believe in yourself always." Nung nakita niya yon, tinanong niya ako bigla. Sabi niya, "Why believe in yourself?" Nung moment na tinanong niya yon, naisip ko, parang ang hirap sagutin nung tanong na yon kasi parang ang dami kong ikukwento para lang ma-figure out ko kung bakit ako maniniwala sa sarili ko. Pero alam mo yung kaibigan ko na yon, gusto niya pa ng extra challenge eh. Pinahirapan niya pa kasi dinagdagan niya pa yung tanong niya ng, "Why believe in yourself always?" So nung time na tinanong niya yon, lahat kami, nanahimik kami. Hindi ko alam kung hinihintay nila akong sumagot or pati sila, nag-isip sila ng isasagot sa tanong na yon. So ako, that time, I kept quiet. Hindi ko sinagot yung tanong pero sa utak ko, may mga tumatakbong sagot. Pero sabi ko, hindi ko to sasagutin ngayon kasi gagawin ko tong podcast episode. So, that time, ang ginawa ko, sinulat ko lang sa note ko yung question na yon. And for today's episode, ikukwento ko or isi-share ko rin sa inyo kung bakit ka dapat maniwala sa sarili mo always. Story time. I remember this friend of mine. Ako, sobra akong naniniwala sa kanya. Lagi kong sinasabi na ang galing niya, ang talino niya. Pero madalas, hindi siya naniniwala. Parang kailangan ko ng maraming supporting studies para maniwala siya sa sarili niya. And lagi niyang sinasabi sa akin na nagda-doubt din siya sa sarili niya and kino-consider niya ang sarili niya na greatest enemy. Parang ganon. Parang yun yung unang kontrabida sa buhay. Parang ganon. And then, ako mismo, naniniwala na ako sa taong to, sa kakayahan niya, pero nagdududa pa rin siya, parang nahihirapan din siyang maniwala. And then, na-realize ko na, oo nga no, kahit ako, ang hirap-hirap ko ring maniwala na minsan kaya ko ang isang bagay. Naaalala ko yung sarili ko na may mga pagkakataon na tiwalang-tiwala ko sa sarili ko na kaya ko. Pero meron ding mga pagkakataon na kahit ang daming nagsasabi na kaya ko, minsan nagda-doubt pa rin ako sa sarili ko. Siguro, ganun talaga. Minsan, merong mga pagkakataon na kailangan natin ng extra push para maniwala sa sarili natin. So dahil doon, naalala ko kung bakit ko nga ba binili yung notebook na may "Believe in yourself always." Kasi, nung younger years ko, ang hilig kong makarinig ng mga moral support sa mga taong mahal ko. Like, lalong-lalo na kay late Apong Tali, lagi niya akong nire-remind lagi na kaya ko ang isang bagay. Kapag kinakabahan ako, kapag may gusto kong gawin, tas hindi ko alam paano siya gagawin, lagi ko siyang tatawagan, "Apo, makanano, naanggawan ko." In Kapampangan yun, no? Tas lagi niya akong sinasagot. I also had friends na laging naniniwala sa sarili ko. Tapos, lagi nila akong nire-remind. So, I am really blessed for having these people in my life. Pero may mga pagkakataon kasi na sarili mo lang yung nandyan for you para i-remind ka. And sometimes, yung sarili mo lang ang last piece para magkaroon ka ng paniniwala sa sarili mo. And nung makita ko yung notebook na yun yung nararamdaman ko or yun yung naaalala kong naramdaman ko. There was one time na nasa Mr. DIY ako, tapos iba yung binibili ko. And then bigla kong nakita tong notebook na to, kasi pink siya tapos gold yung mga letters niya. Sobrang visible. So ako, napalapit ako, tapos parang nakuha yung attention ko. Wow! Nakuha yung attention. So dahil nakuha yung attention ko, binili ko yung notebook kasi naisip ko na madalas nangangailangan ako ng motivation, ng pambobola. Kasi yun yung, yun yung love language ko talaga, yung words of affirmation. So, naisip ko na hindi naman sa lahat ng pagkakataon na kailangan mo ng encouragement, ng motivation, there will be people who will say that to you. Meron at meron mga pagkakataon na ikaw lang yung nandyan para palakasin ng loob mo. So sabi ko,
kung itong araw na to, nakita ko tong notebook na to at naapektuhan niya ako, na-motivate niya ako, might as well bilhin ko na to. Kasi baka may isang pagkakataon, may isang araw na kailanganin ko to. At least, I have this reminder. So, binili ko siya. So, introduction pa lang yun, guys. So, dahil nga nabili ko siya, nagiging reminder siya sa akin constantly na I have to believe in myself always. But, I want to share with you a story kung bakit kailangan mong maniwala sa sarili mo. So, story time. In my last podcast episode, you've heard the challenges of dreaming and of starting all over again. They say, nung bata tayo, as a kiddo, naaalala ko na they always say, reach for the sky. Yun yung kanta ni Sarah G. Favorite ko rin yun nung bata ako. Reach for the sky, follow your dreams, kung anong nasa puso mo, sundin mo. Sinasabi nila yon. Tapos, na-realize ko na habang tumatanda ka pala, hindi siya ganun kadali. If you're going to work on your dreams, work on the things that you want to achieve, it's not as easy as 1, 2, 3 and ABC. But it's possible. So last September 2024, I consider that month as one of my happiest months of 2024, or I guess one of the happiest months ever in my entire life. Kasi as a newbie podcaster, nung time na yon, magto 2 years pa lang ang Sarah's Bedtime Stories. And nandun pa rin ako sa point na I just love doing it, pero hindi ko alam if ito ba ay magiging consistent for me, ito ba ay magiging source of income for me in the future. Kasi ngayon, as in, parang nagsistart lang ako sa lahat. I don't know kung saan ako pupunta and all. And dumating ako sa point na nahirapan nga ako, like what I said in my previous episode, na kailangan kong bawasan yung episodes na nare-release ko because of time and resources. And then, God will make a way for you to motivate you, I guess, on working on your dreams. Kasi, few months ago, before September 2024, nandun ako sa medyo binawasan ko yung mga nilalabas kong episodes. Instead na 2 episodes per month, naging 1 episode per month ako. And then come September, sunod-sunod naman yung mga small wins na binigay ni Lord sa akin. I consider those small wins kasi for me, small wins pa rin naman yun. Pero they are worth to celebrate. For me, parang dapat lang silang ipagbuni or ipag-celebrate kasi it's not easy to have those small wins. So, yung umpisa kasi ng SBTS is gusto ko lang magkaroon ng makikinig sa akin through my stories. And then eventually, nagkaroon siya ng mga 1,000 followers ng September. Yung ang tagal-tagal kong inaantay yung 1,000, tas bigla, yehey, 1,000 na. So, sobrang happy ko. Tapos, dumagdag pa dun yung everyday, may nadadagdag na 1, 2, 3 na nakikinig na. Hindi ko alam kung saan galing. Kasi before, yun yung mga tao na kinakausap ko na, uy, follow mo naman ako sa Spotify, o kaya nagpo-promote talaga ako sa socials ko. Kumbaga parang kilala ko pa yung mga ibang nagfa-follow. And then, umabot sa point na hindi ko nakilala talaga yung mga nagfa-follow sa akin, pero consistent na meron. So, sobrang happy ko doon. Bukod doon, nagkaroon pa ako ng mga SBTS merch. So, nagkaroon na ako ng stickers, nagkaroon ako ng scented candles, courtesy of Hannah & Co. Hi, madam. Thank you so much. And then, nagkaroon pa ako ng paper bag. Hi, Andre, ng 952 Printing Services. Thank you so much sa inyo. So, tapos nagkaroon pa ako ng mga parang note card or yung mga letter card kung saan ako nagsusulat ng mga dedication ko. So, parang for me, never kong naisip na magkakaroon ako ng sariling brand dun sa mga bagay na paborito ko. Kasi as Sarah, mahilig talaga ako sa scented candles at mahilig ako sa paper bag. Pero nga, dati, yung mga paper bag na natatanggap ko, yun lang yung mga galing sa mga pinsan ko na may expensive na damit. Kasi usually, yung mga magandang paper bag, galing siya sa mga branded na clothes, branded na bags, gano'n. So, wala talaga. Ngayon, naisip ko na, shucks, meron na akong sarili kong paper bag. May Sarah's Bedtime Stories.
So, nung time na yon, I was really happy kasi sabi rin ng isa kong kaibigan, "Hi, fam, Madam Jenny Liu." Sabi niya sa akin, "Fam," sabi niya, "may brand ka na," sabi niya, kasi meron ng mga tao na nakakakilala ng Sarah's Bedtime Stories at ng SBTS. So, there is this quote-unquote brand. Tapos naisip ko, totoo ba? Kailangan, maniniwala ba ako? Pero, yun kasi is hindi galing sa akin. Galing siya sa kaibigan ko. So, nung binanggit niya sa akin yun, knowing na napakatalino ng friend ko na to, so parang naisip ko na, shucks, totoo ba? It's happening. So, akala ko, enough na yon. For me, that's a milestone of SBTS on its second year. And then, bigla, na-invite pa ako to be a resource speaker in, parang in a journalism conference sa UA. Thank you so much sa ABCom ng University of the Assumption, lalong-lalo na kay Madam Angelica Simpao sa inyo sa pag-invite sa akin. So, nung time na yon, tuwang-tuwa ako kasi na-realize ko na yun yung gusto kong gawin. As a kid of myself, nung bata ako, ganun yung ini-imagine ko, yung nagpo-promote ako ng website ko, kunwari may kausap akong tao, tapos may remote pa nga akong ganyan, tapos yun yung mic ko, kunwari nagsasalita ako. Akala ko dati singer, yung magiging pathway ko, or yung magiging journey ko para magawa ko yun, pero hindi pala as a singer, pero as a podcast host. So, yung ma-acknowledge ka as a podcaster sa isang university, that for me is considered na as a small win. Kasi, mai-invite ako sa ibang bagay, pero yung as a podcast host, parang verified ako na podcast host. So, sobrang tuwang-tuwa na naman ako that time. And, akala ko noon, nung ma-invite ako na yon, enough na yung win na yon. Parang enough na yung joy na yon, naramdaman ko. Pero, nung mismong magtotalk na ako, hindi ko na-realize na mas may ikakasaya pa pala. Kasi, akala ko, kaya ako in-invite kasi kilala lang ako or graduate ako ng UA, kaya ako na-invite. Pero the feeling na nakita ko yung mga estudyante na they acknowledge me as a podcast host bago nila ako makilala as a teacher dati ng university, parang ibang klaseng saya yun. Alam nyo ba, yung unang ABCom student na na-meet ko that day, si Abby. Hi, Abby! So, sabi niya, pinakinggan niya daw yung podcast episode ko sa Dubai. So, naghanap lang daw siya ng parang Filipino podcasters, tapos lumabas yung Sarah's Bedtime Stories, and then pinakinggan niya. Tapos, nung na-meet niya ako, she was telling na nasa starstruck siya or parang hindi siya makapaniwala na yung pinapakinggan niyang podcast host is nasa harapan na niya. Tapos, nung time na hindi talaga ako makapaniwala. Like, totoo ba? Ito ba talaga yung binabanggit sa akin ng mga batang ito? Nung mismong talk na the night before, sobrang kabado ko. Minessage ko yung dati kong estudyante, si Rizet. Sabi ko, kinakabahan ako, sabi kong ganyan, kasi baka wala namang pumansin sa akin, wala namang maka-acknowledge sa akin, ganyan. Tapos, syempre, pinalakas niya yung loob ko. Tapos, nandun nga din siya. So, parang for me, dahil nandito tong tao na to, parang at least meron man lang isa na makakapakinig sa akin, okay na ako. So, bago mag-start yung event, nung binabanggit nila yung mga episodes ko, parang for me, ay shucks, nakikinig sila. Tapos, nakita ko talaga sila na parang they gave me a hug. Yung feeling na parang gusto nila akong i-hug. Ako kasi naniniwala ako na yung mga batang to, hindi naman nila gagawin yun kung hindi nila minimin. Kasi nararamdaman ko parang nararamdaman ko yung pagka-genuine and sincere ng actions nila that time. So, nung na-feel ko yun, parang, oh my gosh, meron pa palang ikakasaya tong araw na to. And hindi pa doon natatapos ang lahat. After kong mag-talk, akala ko lahat ng mga estudyante na yon bago pa lang sa paningin ko. Like, ngayon ko pa lang sila nakita. So, akala ko, tapos na doon. Pero after the event, meron kasing photo opportunity doon. Tapos, grabe, sunod-sunod yung mga nagpa-picture sa akin. And I can remember Ash, sabi niya sa akin, nasa starstruck din siya kasi dati, pinapakinggan niya lang ako, tapos nakita niya na ako up close at nakapagpa-picture kami together. Alam mo yung hindi ako talaga makapaniwala na pwedeng mangyari yon. And I remember, the night after that, minessage ulit ako ni Rizet, sabi niya sa akin, the other night lang daw, kinakabahan ako sa talk ko. Tapos, nung daw nakita niya ako na nagpapapicture sa akin yung mga estudyante, parang na-proud siya. Call me OA, pero sobrang iyak ko talaga that time kasi never kong inisip na
Yung mga kwento ko, dati kasi sa notebook lang sila, tapos naglakas ako ng loob na i-share ko sila sa podcast. Tapos hindi ko in-expect na ma-share ko rin pala yon sa ibang tao. Kahit pala first time ko silang ma-meet, kaya ko naman palang magkwento sa harapan nila. So, sobrang tuwang-tuwa ko that time. And then, sabi ni Lord siguro that time, wait, there's more. Kasi akala ko tapos na dun yung joy ko, tapos na dun yung mga wins ko. Pero nakapag-publish ako ng book, my Finding Good Everyday book, na sobrang special sa akin kasi that was the start of me writing stories. So, lahat ng mga kinukwento ko sa podcast na to, parang for me, yun yung foundation nila. Lahat ng mga kwento ko sa book na yun, yun yung pinag-ugatan ng lahat. Kung nasan ako ngayon, kung sino ako ngayon, yung paniniwala ko ngayon. And kung gusto mo akong makilala pa, lahat ng mga kwento na nandun, yun yung mga parang pillars ng prinsipyo ko or ng mga paniniwala ko sa buhay. So, nung na-launch yung book na yun, sobrang happy ko na. Kasi if nare-recall nyo sa aking last podcast episode, nandun yung sinabi ko na nakakapagod yung mag-start. Pero dahil pangarap mo yun, parang nagkakaroon ka lagi ng energy to start again, to improve, to innovate. Nung naisip ko na i-publish ang book na yun, ang intention ko lang is pakinggan yung request ng mga listeners ko na magkaroon sila ng hard copy ng book. Kasi meron na siyang ebook pero they want a hard copy of it. So, gumawa ako ng paraan para ma-publish yung book. And thank you so much kay Miss Cindy Wong kasi ginawa niyang totoo yung pangarap na yun. So, akala ko tapos na doon. Yung basta makapag-publish ako ng book, okay na. Pero alam niyo ba guys, yung pinakamas nakakaiyak sa pakiramdam is gusto ng mga listeners ko na merong pirma ko. Tapos sabi ko sa isip ko, totoo ba? Ang kagaya ko is hahanapan ng pirma ng mga listeners ko. Like, for real, hindi ko talaga yun inisip. Kung hindi binanggit ng ibang tao yun sa akin, hindi ko maiisip na magkakaroon ako ng pirma. Kaya sinabi ko kay Cindy, sa team ko na gusto nila ng may pirma ko. So, ginawa ko yun na pinirmahan ko yung mga libro. Tapos, they wanted. Gusto nila ng personal touch from me. And yun yung naisip ko na grabe Lord, sunod-sunod. From the SBTS merchandise, from the opportunity na makapag-talk, to the opportunity to publish a book at pumirma ng libro, sobrang hindi ako makapaniwala. Doon ko na-experience yung sobrang iyak ko kasi sobrang tuwa. Yung hindi ako makatulog kasi sobrang saya. Akala ko yun na yung end dun sa happiness na yun or dun sa joy na yun. Pero alam nyo ba, na mas naiyak ako sa tuwa kasi nung nag-launch ako ng book, nandun na sa isip ko yung sinasabi ng mga ibang tao na kapag nag-launch ka ng business mo, nag-launch ka ng product mo, hindi ka susuportahan ng mga tao or lalo na yung mga malapit sa'yo. So, ako, para hindi ako masaktan, yun na yung in-expect ko na wag kang mag-expect na susuportahan ka ng lahat na may bibili sa'yo. Partida, isama mo pa dun yung fact na hindi pa ako ganun kagaling sa sales or sa business. Wala akong background sa lahat ng yun. It's my first time to do all of those things. And then, yung mga listeners ko mismo, sila yung nagme-message sa akin na pwede bang bumili ng Finding Good Everyday na book? Pwede ba akong mag-avail ng book na may pirma mo, ng candle, ng stickers? And yung mga tao na yun yung mga kaibigan ko, yun yung mga naging estudyante ko. And for me, sobrang nakakatuwa yun kasi hindi sa lahat ng bagay merong mga automatic na susuporta sa'yo. And I was so lucky kasi I was able to have those people na automatic nag-reach out sa akin at sinuportahan ako. I'm not saying na yun lang mga bumili ng libro yung sinasabi ko na sumuporta sa akin. Hindi. Kasi during those times na nahihirapan ako, hindi ko alam kung anong mga gagawin ko, sino yung mga pagtatanungan ko. So, itong mga tao na to, nandyan sila for me. And yung makatanggap ako ng mga messages sa kanila na proud sila, na they knew that I have it in me. Yung mga ganon, yung tapos maaalala mo na, oo nga, kahit nung nangangarap ka pa lang, they were there to listen sa mga visions mo, sa mga gusto mong gawin. Tapos yun yung mas nakakaiyak na kaya mo nakayanan pala yung mga bagay na to kasi meron kang supportive na circle or support
system na nandyan for you. And that alone, parang nagiging mas malalim yung saya na naramdaman ko kasi na-realize ko na naniniwala sila sa akin. Kaya naniwala rin ako sa sarili ko. Kaya nangyari yung mga wins na to. Kaya nangyari itong mga happiness na to. And what's amazing, or ano pa yung mas nakaka-amaze, yung feeling na nung nagsistruggle ako, merong mga tao na nandyan for me. And nung nagkakaroon ako ng mga small wins, meron ding mga tao na nagsiselebrate with me. And sobrang saya ko that time. Yun yung ultimate joy na naramdaman ko kasi bukod sa parang may small wins, yung SBTS, mas masaya pala kapag ka marirealize mo yung mga gusto mo pang gawin sa buhay. Kasi at that time, I cannot forget that month kasi dun ko na-realize talaga na this is what I want to do for the rest of my life. To share stories, to write stories, and to inspire people through these stories. Yung maramdaman mo na yun yung gusto mong gawin for life, sobrang saya. Sobrang sarap sa pakiramdam na yung palang mga pangarap ko nung bata ako, yun din pala yung magdadala sa akin sa gusto kong gawin. The kiddo in me inspired me to be the person I am today. And sobrang sarap sa pakiramdam nun. So my thoughts, all of these things, lahat ng mga nakwento ko na to, naisip ko, saan ba to lahat nagsimula? Ano ba yung pinag-ugatan ng kaligayahan na to? Actually, it's the fact that I believed in myself. Naisip ko na kung hindi ako naniwala sa sarili ko, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob para mag-share ng mga vulnerable parts ng buhay ko or ng sarili ko. Kung hindi ako naniwala sa sarili ko, hindi ako magkakaroon ng confidence to speak in front of the camera kahit ang chabi-chabi ng mukha ko. I wouldn't have that confidence. And kung hindi ako naniwala sa sarili ko, paano ko marirealize na worth it pala ang pangarap ko? So, to answer my friend's question, why believe in yourself always? For me, it's a form of self-love. Of course, we want people to believe in us, na paniwalaan yung kakayahan natin, yung mga pangarap natin. Pero life has its way of teaching us na hindi sa lahat ng pagkakataon kaya nating mapaniwala yung mga ibang tao na paniwalaan tayo. And may mga pagkakataon na it's just, sabi nga ng isang commercial, it's just me, myself, and I. And dun sa mga moments na yun, ikaw lang at ang sarili mo, ang pinaka-strong motivation nun is maniwala ka sa sarili mo. I remember one time, nung nag-MA pa ako at sobra akong kabado sa comprehensive exam ko, hindi ko na lang maalala kung saang simbahan at kung sinong pare ang nagsabi nito. Pero ang natandaan ko nun is kung nagdadasal ka na mangyari ang isang bagay para sa iyo or matupad yung dinadasal mo at naniniwala ka na ibibigay yun sa iyo ni Lord, dapat ikaw mismo maniwala ka sa sarili mo na kaya mo yun. Tinatak ko yun sa isip ko. Kaya may mga bagay ako na na-achieve or nagawa kasi nandun yun. Yun yung motivation ko na maniwala ako sa sarili ko. Kasi kagaya ng sinasabi ko lagi sa mga episodes ko, why wait for others to do it for you if you can do it for yourself? Hindi naman yun sobrang pagtataas ng sarili mo eh. Hindi mo naman parang finifeed masyado yung ego mo. Sometimes, it's just you convincing yourself or boosting your confidence. Kasi we need it. There are times na that's the last option that you have for you to continue and for you to keep going. Also, na-realize ko na sa mga pagkakataon na sobrang nagda-doubt ako sa pangarap ko or sa gusto kong gawin, and ang only reminder ko sa sarili ko is maniwala ako sa kakayahan ko at sa pangarap ko.
eventually, na-realize ko na dahil sa paniniwala ko sa sarili ko, merong mga ibang tao na maniniwala sa akin. Paano ko napatunayan yun? Through Sarah's Bedtime Stories, through my podcast. Kasi alam ko dati, ako lang ang naniniwala na maganda yung mga kinukwento ko sa journals ko. Pero nung shinare ko sila sa inyo, kahit iyakin ako most of the time, doon ko naisip na, may ibang naniniwala rin pala sa mga kwento ko. So kung hindi ako naniwala, una sa sarili ko, paano ko mai-inspire yung iba na maniwala din sa sarili nila? And to you, sa'yo, kung nasa point ka ngayon ng buhay mo na nagdududa ka sa sarili mo, sana magkaroon ka ng lakas ng loob na maniwala sa sarili mo. Kasi sa dami ng tao sa mundo, meron at merong maniniwala sa'yo. Kung hindi mo mahanap sa mga taong malapit sa'yo, sa pamilya mo, nandyan yung mga kaibigan mo. And kung hindi mo pa rin mahanap sa mga kaibigan mo, minsan God will send you strangers that will help you believe in yourself. Strangers that will help you along the way and will make an impact in your life. Pero kung pakiramdam mo pa rin na kahit itong mga strangers na to, hindi sila sapat para maniwala ka sa sarili mo, huwag mong kalimutan na laging nandyan ang sarili mo para sa'yo. And sometimes, having yourself is enough. So believe in yourself always. Yung sarili mo ang pinaka-best friend ever para sa akin. So hey, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night! Mwah!